At dahil ang ating passion ay to train leaders, ituturo ko naman po ay tayo maging mapagpasalamat sa presence ng Lord. Enjoy natin yung presence ni Lord. Gusto po ng Lord, ini-enjoy mo yung presensya niya. Hindi yung kapag walang asawa ay malungkot ka na. O hindi nakita ang girlfriend at boyfriend, malungkot na. Hindi pwede yun. Dapat ay ini-enjoy mo ang presence ni Lord. Sabihin mo sa iyong sarili, tuturuan ka na ma-enjoy mo ang presence ni Lord. Sabihin mo sa sarili mo, at maging mapagpasalamat sa move ni Holy Spirit. Yan po ang topic, enjoy. Enjoy the presence and be thankful to the works of the Holy Spirit. Enjoy. Yan, enjoy the presence. Tuturo ko po yan sa inyo, pero sisimulan ko, ay pwede po ba yung mga nasa dyan ay dito na? Yung nakadikit po dyan, dito na. Okay, thank you. Dito na po tayo. Yan, salamat. Kasi nasa likod po ay hindi pwedeng huntahin o kausapin. Pakiusap po ha. Tayo nasa live. Praise God. Okay, enjoy. Para ma-enjoy mo yung presence ni Lord, ay i-enjoy mo muna yung word niya. Yan. Ngayon, para ma-enjoy mo yung presence ni Lord, kailangang ituro ko muna sa inyo, ano ba tayo noon? Ano ba yung kalagayan natin noon? Para ma-appreciate mo at ma-enjoy mo, maging thankful ka sa kalagayan mo ngayon sa iyong relasyon sa Panginoon. Sino ba tayo noon? Ano bang kalagayan natin noon? Doon ko po sisimulan. Ang kalagayan natin noon ay nakalagay sa Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ito po yung kalagayan natin noon. Nung hindi pa tayo born again. Nung hindi pa tayo born again, tayo'y hiwalay sa Diyos. Dahil lahat ay nagkasala. Lahat ang isisilang may taglay ng kasalanan. Dahil sabi ron ay lahat. Noong hindi pa tayo born again, ito ang kalagayan natin. Tayo'y makasalanan. Okay? Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero si Jesucristo ang pinarusahan ng Diyos ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Ligaw lahat tayo noon. Pero si Kristo ay pinarusahan ng Diyos ng parusang dapat sana ay para sa iyo, para sa akin, dahil tayo makasalanan. Sino ang tumanggap ng parusa sa kasalanan? Isigaw natin ang pangalan niya. Si Jesus. Si Jesus ang tumanggap ng parusa na dapat ay para sa iyo. Ay bakit tayo parurusahan nung tayo hindi pa born again? Lahat ay makasalanan. Pero nung tayo'y makakilala sa Panginoon, nung tinanggap natin si Kristo sa puso natin, right there and then, nung isurrender natin ang buhay natin, nung tayo'y ma-born again, praise be to God. Ikaw ay nakabilang na sa kaharian ng Diyos, ikaw ay naging anak niya, dahil lang sinasabi rito, si Kristo na ang tumanggap ng parusa sa kasalanan na ating minana kay Eva at kay Adan. Palakpakan natin si Lord. Si Kristo na. Romans 3:25, isinugo si Kristo sa mundo para ialay, kayo po magbasa, tayong lahat. Isinugo si Kristo, Jesus, sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Si Kristo'y Diyos. Amen? Lahat tayo naniniwala si Kristo'y Diyos. Pero isinugo sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin. Bakit galit ang Diyos?
Kasi may minana tayong kasalanan. At nakalagay sa ating binasa kanina, lahat ay nagkasala. Kaya galit ang Diyos. Sabing ganon, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para iali ang kanyang buhay. Nang sa ganon, mawala ang galit ng Diyos sa atin. Nawala na ba ang galit ng Diyos? At kakauntihan namin. Kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, galit pa ba sa iyo si Lord? Taas ang kamay nang nagsasabing ikaw ay anak ng Diyos at hindi na galit sa iyo si Lord. Ikaw ay kaibigan ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo kung nakataas ang kamay. Oh, ayan. Sino yung masaya na ikaw ay kaibigan ng Diyos, hindi na galit sa iyo si Lord? Palakpakan natin si Lord. Tinubos na tayo eh. Nung tayo born again, nung tayo makakilala sa Kanya, nung tayo mag-surrender ng buhay, ulit-ulitin ko ang salitang surrender. Nung isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, sineryoso mong relasyon sa Kanya, maalab kang nakikinig ng mensahe niya. Kasi surrender na ang buhay mo. Amen? Pumalakpak kang maalab na nakikinig ng mensahe. Maalab, walang antukin. In Jesus' name, wala. Walang pipikit-pikit yan. Hindi mo pahintulutan. Amen? Praise God. At sa mamagitan ng Kanyang dugo, ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Paano daw po mapapatawad ang kasalanan sa mamagitan ng dugo? Ulitin natin. 1, 2, 3. Isinugo. With understanding, with understanding. Sama mong isip mo. Okay, 1, 2, 3, go. With understanding. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganon, mawala ang galit. Okay? Ang ganda na po. Wala ang galit ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Lahat po ba ng nilikha ng Diyos ay tumanggap na ng kapatawaran sa kasalanan? Sagot po din eh. Kayo, anong yung sagot? Hindi. Sino lang ang tumatanggap ng kapatawaran sa kasalanan dahil ang kasalanan ay nabayaranan? Sino lang? Basa po din eh. Yung sumasampalataya sa Diyos. Ideklara mo ngayon. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganun wala ang galit ng Diyos sa akin. Personalin mo. Sige, 1, 2, 3, go. Isinugo ni si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganon mawala ang galit ng Diyos sa akin. At sa magitan ng kanyang dugo, ako'y mapatawad ang aking mga kasalanan dahil ako'y sumasampalataya sa Kanya. Sabi mo, dahil ako'y sumasampalataya sa Kanya, napatawad na ako sa aking mga kasalanan. Ulitin mo ulit, lahat ng narito. Dito naman, dahil ako'y sumasampalataya sa Kanya, napatawad na ang lahat. Ideklara mo yan ha. Yan po ay pangwasak sa gawa ng kaaway sa buhay mo. Kaya kailangan kung anong ipapasunod ko, inyo pong sasabihin, dahil ang sasabihin ko po ay naipapasunod sa inyo galing sa Bible. Gets po natin? Sabi mo, gising na gising ka, partner. Okay. Ephesians 1:13, 14. Kaya kailangan, ito po yung aking inilalatag sa inyo para tumaas ang level ng inyong joy sa presence ni Lord. Yung malaman mo, si Lord, kasama ko. Okay. 13, 14, basa po lahat. Lahat po'y magbasa. Kung hindi mabasa at hindi malinaw, ay makinig. Okay po? Pati nasa online. Okay po. Kayo man ay napabilang kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. Ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sandali. Paano napabilang ka
kay Kristo at naligtas. Ito ay sa pamagitan ng magandang balita. May nagbahagi sa iyo. Pasalamatan natin si Lord na may nagbahagi sa iyo. Matuwa ka na may nagbahagi sa iyo. Pero yung ibinahagi sa iyo na kaligtasan, kailangang i-share mo. Sabihin mo sa iyong katabi, i-share naman natin. Ikaw gay may prospect na. Tanungin mo, ikaw gay may prospect ng sesyaran. Dapat meron. Bakit? Diretso natin na, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. May nagbahagi ng kaligtasan. Na kay Kristo lang, ito pong mahalaga. Yung mabuting balitang tinutukoy dito, makinig po tayo. Alin po ba yung mabuting balita? Ang mabuting balita ay ibinabalita na may pag-asa kay Kristo. May kaligtasan kay Kristo. Dahil si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Ituturo mo yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Ituturo mo na hindi sa relihiyon masusumpungan ang kaligtasan. Ituturo mo na si Kristo lang ang daan patungo sa Ama sa Langit. John 14:6. Ituturo mo, Gawa 4:12, na sa silong ng langit, tanging pangalan lang ni Kristo ang ibinigay ng Ama na sukat ikaligtas ng tao. Na kay Kristo lang masusumpungan ng kaligtasan. Yan ang ibabalita mo. Ibabalita mo na tayo'y makasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala, pero yung kasalanan na yan may kabayaran. Pero hindi kayang bayaran, si Kristo ang nagbayad. Ituturo mo yan, sabihin sa'yo, ang katabi, nakikinig ka ga? Makinig ka para may ituturo ka. Ang iba hindi makapag-share, hindi alam kasi ang ituturo. Yun lang ituro mo. Huwag mo alisin, Nineng. Huwag mo alisin. Yun ang ituro mo. Mabuting balita kung paano kayo maliligtas. May nagbahagi. Sinong ibinahagi? Si Kristo. Na si Kristo ay totoong Diyos. Na si Kristo ay namatay, inilibing muling nabuhay. Na si Kristo ang nagbayad ng kasalanan. Nang sino mang sasampalataya kay Kristo ay mababayaran ng kasalanan. Hello? Sino rito ang nabayaran ng kasalanan? Ibabahagi mo yan, huwag mong tanggalin. Nawawala. Okay, ito yung maganda. Sa pagsampalataya ninyo, ito, personally natin, sabihin natin, sa pagsampalataya ko sa Kanya, kay Kristo, ibinigay ni Kristo ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari niya ako. Ulitin natin. Ulitin natin personal. Ganda nito. Ephesians 1:13. Kaya mahalaga ang faith. Kaya gusto ko lagi kayo gising na gising kasi nagbabasa tayo ng mensahe ng Panginoon. Ginagamit lang akong mouthpiece. Sabihin natin, mensahe ni Lord. Biblia, di mensahe ng Panginoon. Amen? Okay. Join tayo sa pagbabasa. Paggawin natin personal. Okay? Okay ba yon? Partner, okay ba yon? Sabi sa katabi, okay ba yon? O, sabay-sabay tayo. Kayo mga nasa online. Ang ganda nito. 1, 2, 3, go. Sa pagsampalataya ko. Sabihin mo, ko. Sa pagsampalataya ko kay Kristo, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya ako. Sino rito ang nagmamay-ari sa iyo ay asawa mo? Buti na lang walang tumaas ang kamay. Sino rito ang nagsasabing nagmamay-ari sa iyo ay ang girlfriend mo? Buti walang tumaas ang kamay.
Sino sa iyo ang nagsasabi, sino rito ang nagsasabing ang nagmamay-ari sa iyo ay ang magulang mo? Buti na lang, wala. Ibig sabihin, malinaw sa iyo na nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ibinigay ang banal na Espiritu Santo sa iyo. Nasaan na si Holy Spirit? Nasaan po si Holy Spirit? Tanungin mo ang katabi mo, nasaan si Holy Spirit? Anong sagot? Sagot? Bilang katunayan na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Wala nang pwedeng humadlang dyan. Nung ikaw ay sumampalataya, that's the power of faith. Nung ikaw ay maglagak ng buhay mo, kaya ito kailangan talaga makinig ka ng salita ng Diyos. Dahil dito marami kang matututunan sa mensahe, sabihin natin, mensahe ng Diyos. Galing yan sa Biblia, yan ang po ay salita ng Diyos. Nung ikaw ay sumampalataya, okay? Ano ang ginawa ng Panginoong ipinagkaloob sa iyo? Sino ang ipinagkaloob sa iyo nang ikisumampalataya? Yun, palakpakan natin si Holy Spirit. Nananahan sa iyo, katunayan na ikaw ay pag-aari ng Diyos, hindi mo pag-aari ang buhay mo. Taas ang kamay na ang may-ari ng buhay mo, ikaw. Taas ang kamay, sasabi ang may-ari ng buhay mo ay ang banal na Diyos. At nananahan sa iyo si Holy Spirit. Sabihin natin, thank you Holy Spirit. Salamat sa mensahe na ikaw ang daang Kristo Jesus para maligtas. At nung ikaw ay manampalataya, sino ang iyong pinanampalatayanan? Si Christ. Dahil siya ang iyong Savior. Ikaw ay nakinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Kaya sabi rito, napabilang na kayo kay Kristo nang marinig. Sino ngayon ang magpaparinig sa iba? Ay, pwede ako makakita ng sagot na maayos. Sino ngayon ang mag-share sa iba? Sino? Tanungin mo yung katabi, sino? Anong sagot? Anong isi-share mo? Si Christ as the Savior. Si Christ who died on the cross after 3 days. He rose from the dead. Jesus Christ, the only way to heaven. Jesus Christ, the only Savior and Lord. Jesus Christ who died on the cross na nagbayad ng kasalanan mo, tumubos sa atin sa kasalanan. Amen? So ito pong binabahagi ko sa inyo, kaya ako isinishare para ma-enjoy nyo yung relationship kay Christ, ma-enjoy nyo yung presence. Nasaan na si Holy Spirit? Enjoy mo yan. Enjoy mo, sabi mo Holy Spirit. Yung presensya ni Holy Spirit sa'yo. Sino ba si Holy Spirit? Spirit of Christ. Spirit of God. Sinong nasa iyo? Espiritu ng Diyos. Ito yung maganda. Verse 16. Verse 16. 16. Yan. Hihilingin ko sa Ama. Ito po ang meditation. Verse by verse. Magtatanong ako, ha? Unawain natin. Basahin muna natin yung verse 16. Hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang pagtulong na sa inyo magpakailanman. May tanong ako. Gusto ko makarinig ako ng tamang sagot. Sino po ang nagsasalita rito? Si Jesus. Sino ang hihilingan ni Jesus? Ang Ama. Ano ang hiling niya? Si Holy Spirit. Alam ka natin si Lord. Si Ma'am Rhea. Very good. Diyan ka lagi upo. Gets agad, ito po ang meditation, verse by verse. Hihilingin ko sa Ama. Sinong hihiling? Si Jesus. Present po dyan sa John 14:16, ang God the Father, the Son, the Holy Spirit. Kaya kailangan mong maniwala sa isang Diyos, God the Father. Sino yung Father? Hinihilingan ni Jesus. Sino ang Son?
humihiling. Anong hinihiling ng gadasan na si Jesus? Sinong hinihiling? Tagatulong. Sino yung tagatulong? Holy Spirit. Palakpakan natin God the Father, the Son, the Holy Spirit. Enjoy mo yung presence ng Holy Spirit. Sino si Holy Spirit? Spirit of God. Sabi mo sa iyong katabi, enjoy natin ha. Nasa iyo na si Holy Spirit. Enjoy natin siya. Kausapin natin siya. Naghihintay siya. Nakausapin natin siya. Sabihin mo lahat sa Kanya. Okay ba yung sabihin? Yes. Pwede magdabog? Pwede rin. Huwag mong tatagalan. Magsisi ka pagkatapos. Di ba sa iyong ama sa lupa, minsan nagmamaktol ka, minsan inuutosan, lagi na lang ako inuutosan. Ay sa Diyos, pwede naman. Pero wag mo naman sasanayin. Pag nagawa mo yun, Lola, nagsisisi na ako. Ayoko na maulit. Pwede ka magkwento? Pwede. Pwede ka mag-voice out lahat? Pwede. Lahat sabihin mo. Lord, galit ako ngayon. Pwede sabihin yun, tulungan mo ako. Yan. Kausapin mo siya. Bakit nariyan siya? Kaya lang, siya po ay nasasaktan pag tayo nagkakasala. Sasaktan siya, tao. Siya po ay person. Sabihin mo, siya ay person, may damdamin, nasasaktan. Pinahintulutan mo ako, Reb, na magdabog. Hindi. Pag hindi, yun po yung release. Pero ayaw kong sabihin na lagi mong gagawin. Minsan lang, at hindi na mauulit. From this day on forward, hindi ka magdadabog. Amen. Meron kang good spirit in your life. Amen. What I mean is, pwedeng mag-release sa Kanya? Pwede. Pwede magsiwalat ng lahat? Pwede. Manalangin? Pwede. Siya ay Diyos na mahabagin, mapagmahal. Verse 17. Ulitin natin 16. Para makuha natin yung meaning ng 17. Hihilingin ko sa Ama nang bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. 17. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo. Dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Taas ang kamay ng hindi makamundo. Taas ang kamay ng hindi namumumuhay sa makamundong gawain. Ikaw ay kay Lord na. Sino ang nasa iyo? Kaya kilala mo si Lord. Taas ang kamay ng kilala si Lord at patuloy siya. Palakpakan natin si Lord. Hindi raw, tinan niyo to ha. Ang sinasabing tagapagturo, tagapagtanggol, ay sino po? Si Holy Spirit. Kalagay dyan, Tagalog, banal na Espiritu. Sa English, Holy Spirit. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo. Pero ikaw, nakaharap ko, tanggap mo, sumasayo si Holy Spirit, hindi ka makamundo. Taas ang kamay ng makamundo, wala na. Taas ang kamay ng maka-Diyos, makatao, makabayan. Hindi tayo makamundo, amen? Palawaan natin si Lord, tayo ay tagalangit. Praise God. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan na. Tinatanggap mo yung pangako ni Lord? Sabi mo sa iyong katabi, ay mag-aalala ka pa ba? Sa iyong kinakaharap na problema, ay hindi ka pababayaan ni Lord. Hindi, basa po. Nasaan ka? Wala pa. Basahin po natin sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Sino ang nagsasalita nito? Ang Panginoong Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Ibig sabihin,
Huwag kang mag-alala, kasama mo at kasangga mo si Lord. Kasama mo si Lord, katuwang mo ang Panginoon. Isusupply niya ang kailangan mo. Higit pa sa hinihingi mo, sabihin mo sa iyong katabi, nakikinig ka ga, masaya ka ga sa naririnig mo. Sino yung masaya sa naririnig mong hindi ka iiwan ni Lord? Sabi mo, Lord, salamat, lagi kitang kasama. Sa pagtulog, ano? Ang sagot? Kasama si Lord. Pag ikaw ay nakasakay sa airplane, pag ikaw ay nakasakay sa bangka, pag ikaw ay lumalangoy dahil ikaw ay marunong lumangoy, huwag kang lalangoy pag ikaw ay hindi marunong lumangoy. Baka sabihin mo, lalangoy pa rin ako. Kahit di ako marunong lumangoy, sisisid ako dahil kasama ko si Lord. Ay, huwag kang gaya. Wala akong sinabing gayan, ha? Gamitin mong isip mo. Hindi ko bubunutin ng mga plug sa bahay. Kasama ko ang Lord. Kahit wala ako sa bahay, naroon ng anak ko, kasama ng anak ko ang Lord. Eh, bubunutin nyo naman at mainit ngayon. Tama ga ho? Eh, sino gayon nagbalita na doon daw sa Naiya ba yan? Ay ilang sasakyan ang nasunog? Ilan po? Ba, talaga marami kayong alam, ha? Di okay lang yun, wala akong alam, sabihin nyo. 19. Bakit daw? Narinig ko lang kami kasi may pinuntahan, kami magkakasama. Ang aking sweetheart, Pastor Manuel, Pastor Alvin, Pastor Alicel, Pastora Crisel. Ayan, sabi ko, ha? Yun, narinig ko yung kwentuhan na ganyan. Anong pinagmulan? Doon daw kasi iniiwan yung sasakyan. Iniiwan ang sasakyan. Marahil yung nag-iwan ay may alcohol ba or something na nagbe-burst sa init? Engineer, ano kayang naiwan doon na posible kaya nakapark Off naman ang engine. Bakit nagkaroon ng ganon? Ano pong balita? Yan, nagmarites. Para ma-warningan ng iba. Dahil nga mainit. At hindi, ano kaya ang sinimula noon? May nag-spark? May naiwang sa engineer? Iba-ibang factor kagaya na mga electrical, mga battery, yan. Maraming factor. Maraming factor. Eh, ano nangyari? Yung mga katabi na damage. Ilang sasakyan? 19. Wisdom din. Pero syempre, hindi naman lang na mangyayaring yun. Kaya maganda na rin yung napapag-usapan ito para sa ganitong panahon, hindi pala tama na nakabilad. Baka ilang araw na yon. Possible na ilang araw na. Marahil matagal na doon, syempre So, konting ingat lang po. Yes, kasama natin ng Lord. Yes, lagi tayong ingatan ng Panginoon. Gamitin din naman natin yung wisdom. Amen? Kagaya ng aking illustration kanina. Kasama ko ang Lord, kahit di ako marunong lumangoy, ako'y sisisid. Ay, mali yan. Mali yan. Kung hindi ka marunong lumangoy, hindi ka pwedeng sumisid sa ilalim. Hindi ka nga marunong, baka malunod. Huwag mo gagamitin, huwag mo i-apply yung ganong wrong application po yun. So, again, kasama natin si Lord at dahil kasama natin si Lord, full of wisdom tayo. Sabi ni Lord, humingi kayo sa akin. Pwede kayong humingi. Kasama niyo ako. Hingi lang. Ask. Matthew 7:7, ask. Seek, and you will find. Ask, and you will receive. Knock and the door will be open. Kasama niyo ako anytime, anywhere. Halimbawa, ikaw ay nagdadrive, kasama mo si Lord? Ikaw, usap ka ako. Nakaupo ka dyan, kasama? Nasa labas ka, nagsosolo ka, may kasama ka? Sino kasama? Kaya nga, pag inaawit mo yung kasama natin ng Diyos, ay paniwalang-paniwala ka na. Amen? Dahil nakalagay sa Biblia. Nung tayo sumampalataya, ibinigay si Holy Spirit. Nakatunayan tayo, ay Kanya. Kanino ka? Sa asawa mo? Sa anak mo? Kanino ka? Kay Lord. Palakpakan natin si Holy Spirit. Palakpakan natin si Jesus. Thank you, Lord.
So now, you need to enjoy the presence. And you need to be thankful for the move or works of the Holy Spirit. Ituturo ko po sa inyo, ito po yung series. Kasi ito po yung training leaders, preparing leaders, prepared ang heart mo bilang leader. Ikaw ay trained to lead. Tinitrain ka to lead. At kailangan malinaw sa iyo kung paano ko po tinuro sa inyo. Tinuruan ko po kayo, yung lahat ay tinuruan ng Lord na the name of Jesus is higher. So lahat ng pangalan ng sakit will be subjected to the authority of the name of Jesus. Are you listening? Yung mga pinapaturo po ng Lord, gamitin mo yan sa iyong pananalangin. Pag ikaw ay may pagpe-pray o sarili mong ipagpe-pray mo, sabihin mo agad, anumang pangalan ng sakit. Sabihin natin, anumang pangalan ng sakit, lahat ng yan ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Subjected yan sa pangalan ni Jesus. Subjected yan sa authority ng pangalan ni Jesus dahil walang mataas na pangalan maliban sa pangalan ni Jesus. He's the name above all names. The name is Jesus. The name of Jesus is above depression, above anxiety, above poverty. Ano pa? Name it. Any kind of sickness and diseases, the name of Jesus is above sickness and diseases. Lagi mo yan sasabihin kung anumang sitwasyon mong hindi maganda, unahan mo na agad. The name of Jesus is above depression, anxiety, bankruptcy, o anumang addiction. Deklarahan mo na agad. And then, tinuruan ko rin po tayo ng Lord ng the blessing in the blood. Lagi mo yan sasabihin. Ako'y natutuwa yung sa aking mga kasama. Ang isa po doon ay nagsabi ng yung the blessing in the blood. We can connect to your, we have the access to your throne. We are under your blood, under your protection. Lagi niyo po yan sasabihin kasi pinaturo na po yan ng Lord. Amen? I-review yun lang po. Napakaganda po niya, yung blessing in the blood. We are redeemed, we are forgiven, we have the access to the throne of God because of the blood. And we are always under the blood of Jesus. Sino rito ang laging under the blood of Jesus? You need to plead and you need to speak the blood. Tinuro ko na po yan sa inyo. Palakpakan natin si Lord. Now, itinuro sa inyo kung paano pumasok si Holy Spirit, paano nangyari si Holy Spirit ay nanahan sa atin. Paano ang katawang ito na napakaliit naman, kumpara sa Diyos na hari ng mga hari nakapasok, siya Espiritu. Siguro iniisip ng iba, paano kakaliit ko naman paano ka nangyaring? Si Lord kasama ko. Ay siya napakalaki, siya Espiritu. Makapangyarihan sa lahat na nasa iyo. Amen? Ang nakikit magpatayo. Pumalakpakan nakikinig para sa Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. So, how does the Holy Spirit works? Una kanina, tinuro ko sa inyo yung paano napapunta sa inyo si Holy Spirit na sa atin. Nung tayo manampalataya. So you need to enjoy. Sabihin uli natin, I will enjoy my relationship sa iyo, Holy Spirit. Kay Holy Spirit mo, sinasabi yan, sino rito mag-enjoy? Enjoy, ha? Enjoy. Ngayon, pag-usapan natin yung maging mapagpasalamat tayo sa works of the Holy Spirit. How does the Holy Spirit works? Pamula nung ikaw may makakilala. Pamula nung ikaw ay makasalanan pa. Paano kumilos si Holy Spirit? Para laging si Holy Spirit ang iyong pasasalamatan behind maganda, anointing, victory, promotion, everything. Maunawaan mo si Holy Spirit. How does the Holy Spirit works? Regeneration. And that is what we call new life. Paano ka nga ba magkakaroon ng bagong buhay? Ikaw ay makasalanan. Sino ang nag-initiate para ikaw ay manampalataya? Si Lord .
Paano ka makakalapit? Makasalanan ka nga. Sinabi sa atin kanina, lahat tayo makasalanan. Pero, nung manampalataya ka dahil may nag-share, yun na. Nung ikaw ay manampalataya. So, anong gagawin natin? Anong gagawin natin sa mga taong hindi pa nananalig sa Panginoon? Anong gagawin natin? Mag-share ka. Kasi ang linaw kanina, nung daw tayo makarinig ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng faith. Paano magkakaroon ng faith ang iyong kaibigan? Mag-share ka. Excited ba tayo doon? Excited ba tayo doon? Amen. Kailangan mong mag-share. Kaya nga kayo nakarinig na po naging ka dahil may nag-share. Paano naman ang labas? Paano ang mga makamundo? Paano? Sinong gagamitin dito ni Lord? Wala akong nakikita. Sinong gagamitin dito ni Lord? Sabi mo, Lord, use me to share the good news of salvation for others. Sige, ikaw mismo magpahintulot. Sabi mo, nagpapahintulot po ako, Lord. Sabihin mo, sino rito yung gusto magamit ni Lord? Sabihin mo ngayon, Lord Jesus, tulungan mo ako. Holy Spirit, tulungan niyo ako na maging mouthpiece ninyo, na ma-share ko ang kaligtasan sa mga kaibigan ko. Nasunod po kayo? You are blessed. The Lord is releasing grace sa lahat ng nagsabi nito. The Lord is releasing anointing. The Lord is releasing wisdom and strength and favor. Pumalakpak na nagsasabing, yes! Siyempre, releasean ka ng blessing. Yung po naranasan ko. Blessing after blessing. Sinabi ko lang kay Lord, use me, Lord. Use me, Lord. In your mind. Kahit ngayon, sabi ko, Lord, 101%. Gusto ko, habang ako'y buhay, magdawa kong pinagagawa mo. Mapuntahan kong pinapupuntahan mo. Masabi kong pinasasabi mo. At wag kitang pangunahan. Yun po si Holy Spirit. Palapakan natin si Holy Spirit. So how does the Holy Spirit works? Regeneration. New life. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Ito ang kalagayan natin. Wala raw nakakaunawa. Paano ka mababago? Because of the Holy Spirit. Walang nagsisikap na makakilala. Na makilala siya. Wala raw. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos. Sabi ng Romans 3:11-12, naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Hindi ko akong may sabi. Yan ang kalagayan ng mga tao. Bago pa si Kristo, nag-alay ng buhay. Wala pang naboborn again. Yan ang kalagayan. Paano? Di lahat ay mapapahamak, sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ay mapapahamak. Ito sabi, walang nakakaunawa. Yan ang kalagayan ng tao bago nakakilala kay Kristo. Pero ikaw, hindi na ito ang kalagayan mo. Nakakilala ka na kay Kristo. Enjoy the presence of God. Enjoy the presence of God. Kung sinasabi mong hindi ka na ito, itunuring kayong mga patay ng Diyos. Itong kalagayan natin noon. Para maunawaan mo ang sinasabing regeneration. Ano ang kalagayan natin noon nung tayo wala pa kay Kristo? Itinuring kayong mga patay ng Diyos. Dahil sa pagsuway nyo at mga kasalanan. Anong kalagayan natin nung hindi pa tayo nakikipagkasundo kay Lord? Patay. Yung mga tao ngayon, ilang bilyon ang tao sa mundo. Yung walang tamang relasyon kay Lord. Yung kaibigan mong walang tamang relasyon kay Lord, anong tawag sa kanya? Ano pong tawag? Patay. Pero siya'y buhay, humihinga. Patay ang relasyon. Ibig sabihin, hiwalay sa Diyos. Si Satanas ang naghahari. Kaya kailangan kumilos tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, kumilos tayo habang may panahon pa. Agawin natin sila sa kamay ng dyablo. Ikausap po ako.
Itong kalagayan ng kaibigan mo na walang tamang relasyon sa Diyos, patay. Nasaan na gayon? Ay, yan. Itunurin kayong mga patay ng Diyos dahil sa pagsuway ninyo. Sino ngayon na-appreciate mo yung ginawang pagsishare sa'yo, ikaw ay naligtas, ikaw ay nababago, na-appreciate mo yung presence ni Lord sa'yo dahil ikaw na dating patay ngayon, binuhay ni Kristo at may buhat na pag-asa kay Lord. Palakpakan natin si Lord. Maging thankful tayo for that, church. Pero, paano yung iba? Kumilos tayo. Kaibigan mo. Kaya we need to declare sa ating loved ones. Acts 16:31, i-declare mo lagi sa Lord, ako'y mananalig ako sa iyo. Ako, tangkayin sambahin, maliligtas. Kasi kawawa sila. Gaano katindi ng init ngayon. Ikaw ay pasong-paso na, ikaw ay talagang hindi na magkamayaw. How much more sa hell? Can you imagine? Naisip mo ba yan? Hindi ka na, naku, ang init, nakapayong ka na, ang singaw ng karsada. God is reminding everyone ng kalagayan ng tao pag napapunta sa impyerno na walang patid ang apoy. Hindi ka mapapapunta roon. Sa halip ngayon, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay anak ng Diyos. Pinanahanan ng Holy Spirit. What you need to do is to continue your relationship. Huwag ka nang ihiwalay pa kay Lord. Huwag ka nang makikig-disconnect kay Lord. Always plug yourself to the source. Amen. At kung na may mag-share para sa kamag-anak mo, mag-share ka para ang bishop nga nagtatestify, kahit sa airplane, sinishiran niya. Kasi alam, malinaw. Kaya nililinaw ko po sa inyo, kawawa, mga tao mapapahamak. Sino rito ligtas na at hindi na mapapahamak? So kumilos tayo, i-share natin si Christ. Sabi mo sa'yo katabi, hoy, gising. Kumilos ka. Share mo si Christ. Share mo ang kaligtasan. Every time na mararamdaman mong init, Lord, salamat. Hindi ako pa impyerno dahil sa relasyon ko sa iyo, Kristo. Pero ano nga ba yung iba? Ito, Panginoon, ipangungusap mo na kailangan kong ibahagi. Ibahagi si Christ. Amen. So how does the Holy Spirit works? Wala nga nakakaunawa. Itinuring pang patay ng Diyos sa mga dahil sa kasalanan. Ito yung how the Holy Spirit works. Ito yung maganda. Simulan natin sa Titus 3, verse 3. And then hanggang 8. Hindi ko na ilagay din. Ito dapat ilipat yan. Yan. Alisin na yung, erase mo na dyan yung nagsimula sa 5 to 8. Ha? Simulan natin sa 3. Nagdoble ako ng Simulan natin sa 3. Titus 3, verse 3. Sapagkat nung una, tayo rin ay kulang sa pangunawa. Sinong kausap? Mga mananampalataya. Kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan, mga masuwayin, nilinglang at inalaypan tayo ng lahat ng uri ng kahalayan. Yan ang kalagayan natin noon. Nang iba sa atin, nakikinig tayo, kalayawan, naghari sa atin ang masamang isipan, pagkainggit, kinapopuotan tayo ng iba, kinapopuotan din natin sila. Ito ang magandang nangyari. Verse 4. Yan yung kalagayan natin noon. Ang ilan sa atin mahalay. In Jesus' name, wala na ritong ganyan. Mainggitin, wala na ritong ganyan. Yan ang kalagayan. Ito ang magandang nangyari. Verse 4. Basa tayo. Ito ang magandang nangyari. Kilos siya ni Holy Spirit. Tingnan nyo yung regeneration. Para ang credit lahat kay Holy Spirit. Ngunit, nang mahayag ang biyaya
Ano daw nahayag? Alin ang biyaya? Si Kristo nagbayad ng kasalanan. Yun ang biyaya. Siya namatay, nilibit po lang na buhay. Hindi tayong pinarusahan. Siya na. Ipinataw sa kanya ang kaparusahan sa kasalanan. Yun ang biyaya. Ulitin natin. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig, yun, yung namatay si Kristo sa krus. Pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Kailan nahayag ang biyaya at pag-ibig? Nung si Kristo'y mamatay at muling mabuhay. Okay? 5. Iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa mamagitan ng, palakpakan natin si Holy Spirit. May ginawa si Christ. May ginawa ang Ama sa regeneration. Silang tatlo, God the Father, the Son, the Holy, may ginawa sa regeneration para tayo mapatawad, malinis, magkaroon ng bagong buhay. Silang tatlo. Ang Ama sinugong anak. Ang anak namatay sa cross. Pero may ginawa si Holy Spirit. Basa. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng... Kita niyo yung one God in 3 persons. Sino ang doon sa regeneration, doon sa pagbabago ng buhay natin? Kaya maging mapagpasalamat tayo. Oh, thank you. Sabihin mo nga ngayon, thank you. God the Father, the Son, the Holy Spirit. Ako'y nagkaroon ng bagong buhay sa iyo. Amen. Palakpakan po muna natin siya. Thank you, Lord. Yun. Yung tatlo may ginawa. Anong ginawa ng Ama? Sinugo si Jesus. Punta ka sa lupa, anak. Bigay mo yung buhay. Kuhanin mo lahat ang kasalanan ng tao. Ipapataw sa iyo lahat. Babayaran mo yan na yung banal na dugo. Mamamatay ka. Para mabayaran ang kasalanan ng tao. Ano naman ang ginawa ni Holy Spirit ito? Sa kanya, iniligtas niya tayo sa magitan ng, basa po, banal na Espiritu na naghugas sa atin. Kumilo si Holy Spirit doon sa ibinigay ni Jesus na blood. Palakpakan natin si Holy Spirit. Galing kay Jesus ang blood. Si Holy Spirit ay kumilos to cleanse us. Nagbigay ng bagong buhay. Sino rito ang binigyan ng bagong buhay? Dahil ni Holy Spirit, dahil ni God the Father, dahil ni Jesus. Naunawaan niyo po? Tinuturo ko sa inyo ay to be thankful to the Holy Spirit, to the works of the Holy Spirit. Basa ulit. Iniligtas, 1, 2, 3. Personal. Kayo tumayo. Gusto ko kayong magising ng gising. Personalin natin. Personal ha, personal. 1, 2, 3, go. Iniligtas niya ako. Hindi dahil sa aking mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya ako sa mamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa akin at nagbigay ng bagong buhay. Woo! Sino ngayon na may bagong buhay? Ang tunay na born again na nag-surrender ng buhay, may bago ng buhay, wala nang lumang pagkatao. 2 Corinthians 5:17. Paano nangyari? Dahil ni Jesus, dahil ni Holy Spirit, unang-una dahil sa pag-ibig ng Ama. Palakpakan natin, God the Father, the Son, the Holy Spirit. You can take your seat. So malinaw po sa atin. Nasaan na tayo? Verse 5. Tuloy natin. Verse 6. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamagitan ni Heso Kristo na ating tagapagligtas. Kailan pumasok si Holy Spirit nang tanggapin natin si Jesus? Kailan pumasok? Mamaya may mentoring ako, magre-raise up ako ng question through what you have heard. Kailan pumasok si Holy Spirit? Tanggapin si Heso Kristo. Ang linaw po. Anong ibig sabihin ng masagana? Andyan si Holy Spirit at all times. Siya po ay patuloy mong mararanasan as you soak. Sabihin natin, soak in the presence of God. As you yield yourself
Yield, sabihin natin, yield. Bumabat ka. As you surrender, mararanasan mo. Ranas ko po. Basahin ulit natin. Masagana, sabihin natin, wow. Isa sa masaganang ibinigay niya ay ang banal na Espiritu Santo. He poured out His Spirit, overflowing. Kaya nga yung love ay overflowing, yung joy ay overflowing. Sinong gusto makaranas ng overflowing joy? Overflowing peace. Si Holy Spirit po ang magpuproduce. At ito po yung masaganang ibinibigay. Sabi mo, salamat Lord sa masaganang peace, masaganang joy, masaganang love, masaganang understanding and wisdom. May nasunod ka ho sa akin. Galing yan kay Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Kukuha ka ng example ako ng karunungan. Masagana. Sabi na kulang akong lakas, masagana ang binibigay ni Lord. Nangihina ako, masagana. Sino nagpo-produce ng strength? Si Holy Spirit. I-surrender mo lang ang panghihinaan mo. I-surrender mo ang kalungkutan, papalitan na niya ng kagalakan. Sabi ko, i-surrender mo lahat sa Panginoon. Ang kalungkutan, ang kahinaan, i-surrender mo yan. Ang mga problema, i-surrender mo yan. Papalitan ni Lord ng kasaganaan, ng pag-ibig, kasanaan, ng kagalakan, kasaganaan, ng kapayapaan. Kanino yon? Haranas ko po yan, maniwala kayo. Ay, 3 oras ang tulog, 2 oras, masagana ang aking galak. Masagana ang lakas. Minsan tutulog pa ng 2:00, samantalang 2 oras ang tulog ng madaling araw ng Sabado. Malakas, ganyan ang bishop natin, maniwala kayo. Why? Pinaniniwalaan ang masaganang ibinigay ng Diyos through the power of the Holy Spirit who is at work, giving you strength, giving you grace. Ang saya nyo talaga, ang saya nyo talaga. Ililinaw ko po kasi ang Word of God po ito. Ulit. Masaganang ibinigay sa akin ng Diyos ang banal na Espiritu magitan ni Jesucristo atin. Si Holy Spirit po kasi nagpo-produce ng joy. What do you expect? Di masagana. Overflowing joy, overflowing peace. Sabihin mo ulit, overflowing joy I receive. Overflowing peace I receive. Overflowing strength I receive. Overflowing wisdom I receive. In Jesus' name, from the Holy Spirit. Palakpakan mo si Lord. Sino ngayon ang uuwing masayang masaya? Uuwing puno ng pag-asa. Maging mga nasa online. Saan galing yan? Kay Holy Spirit. Pag may lumapit sa iyo, ako'y nanghihinana dahil sa problema, sabihin mo masagana ang binibigay at kaloob ng Holy Spirit kung siya inasa iyo. Amen. Paalalahanan mo kayo kapatid mo. Kakapanghina na yun, kakapanghina ng mga naririnig kong balita. Sa mga balita, katutok-tok, manghihina nga, tumutok tayo sa Diyos dahil siya ang makalaking Diyos, higit sa problema at ang mararanasan mo kasaganaang kapayapaan. Pag tumutok ka talaga sa problema, ay manghihina. Pero si Lord, focus ka lang kay Lord. Amen? Sino rito nakapokus sa biyaya ng Lord, masagana ang binibigay na kaloob ni Lord. Hallelujah. Upang sa kanyang biyaya, maituring niya tayong matuwid, makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Verse 17. Verse 7. 8. Ang mga aral na ito'y totoo, mapapagkatiwalaan. Kaya gusto kong ituro mo. Tinuturo kaya ako ganito ka, ito mineditate ko kagabi. Sabi ko, Lord, thank you for leading me in this kind of topic. 3 na may nabubuo na po ako. Kaya lang, sabi ko, I need to obey you, Lord, kung anong gusto mo. And then, nabasa ko nga ito, ituro mo ang mga bagay na ito upang mga sumasampalataya sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito'y mabuti at kapakipakinabang sa lahat. Anong pinapaturo? Na masagana ang kaloob ng banal na Espiritu na nasa iyo. Nasaan siya? Rivers. Siya'y river. Hindi mo kayang i-oppose kung ikaw ay yielded ang sarili mo sa Kanya.
It's like a river. Dunamis ang kanyang kapangyarihan. Dynamite. Nasa iyo lang. Kung paano ka yung level ng iyong surrender, the level of your surrendering to the Lord. Yun ang level na dun ka talaga papalitan ng Lord ng mga lungkot, ng kagalakan, ng kahinaan, ng strength. Sino rito ang uuwing mas malakas kaysa kanina? Mas masaya kaysa kanina. Because of the Holy Spirit in you is at work. Palakpan natin si Holy Spirit. Kaya sabi niya, ituro nyo ito. Ituro nyo ito. Ipagsabi nyo ito. Si Holy Spirit is the one who produce the blessing that you need. Amen? Our salvation in His mercy comes forth by the regenerating work of the Holy Spirit. Ikaw at ako, paniwalaan mo, kaya ka na born again is the move of the Holy Spirit. Mamaya may babasahin tayo, lalo kayo maniniwala. Every believer's story starts with the work of the Holy Spirit bringing a miraculous new birth. Kaya laging ang credit ay kay Holy Spirit. Ang credit, sino ba si Holy Spirit? The Spirit of God. Pag sinabi mo kay Holy Spirit, He's a Diyos. Spirit of Christ. Every believer's story starts with the work of the Holy Spirit bringing a miraculous new birth. Siya yun kung bakit ka na born again siya. Bakit ka nakinig siya rin. This is the work of regeneration in the believer. Kaya sabi ng John chapter 6:63, ang ganda po nito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Kaya ikay buhay na buhay ngayon eh. Dahil sa iyo si Holy Spirit, kaya kailangan, hindi ka makakikitaan na ikaw ay parang pepitsuging, ano gayon? Ano nga daw yan? Parang himatlugin pala. Ano nga himatlugin? Parang lulugo-lugo. Ay, ang sabi rito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo mula kanina, binabasa nating mga salita ay Espiritu. At ito ang nagbibigay buhay. Yan, kaya kalalakas. Because of the word that you are hearing. Hindi ako may sabi. Yan po, basa uli. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu. At ito ang nagbibigay buhay. Ito ang magpapasigla sa iyo. Word of God. Sumisigla ba tayo? Galak na galak ka? Lumalakas? Because of the word that you are heard. Hindi ako may sabi eh. Kung paniniwalaan mo lang. Kaya ako'y excited daw yung ako'y magbabasa. Oh Lord, kulang akin talagang oras sa pagbabasa eh. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Sabihin mo rin sa iyong katabi, meron kaya rito gaya? Yung laging tulog pag nagpipreach siguro. Pero wala naman dito ganyan na. Basa. Ngunit, may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam din ng Jesus, buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya. Taas ang kamay na sa sarili mo, naririto ka, nakikinig ka, at dahil nakikinig ka, ikaw ay nagkakaroon ng faith at meron kang ang tunay na faith. Alam ni Lord, taas mo yung kamay, alam ni Lord, may faith ka, praise the Lord. Nakikinig ka, ligtas ka na, kay Lord ka. Alam ni Lord eh. Ano sabi rito? Alam na ni Jesus. Buhat pa nung una kung sino-sinong hindi mananalig sa Kanya. Bakit alam? Eh, Diyos siya eh. Eh, ba't alam? Kita niya ang future niya eh. Alam niya. Sabi mo siya, katabi, kumusta ka? Ligtas ka na, amen, tayo. Nananalig ka, totoo ang iyong pakikinig. Totoo ang iyong faith, nasa online. Hindi ka nagpapa-attendance lang sa iyong life group, amen. Hello. Hindi ka nagpapa-attendance bilang leader, nagpapa-attendance ako kay Reb. Kita ko na-attend, wala dito ganyan, amen. Ang nariritig gustong tumaas ang faith, amen.
Dahil ikaw ay sa Panginoon, tumataas ang iyong faith, lumalakas ka, may buhay kang pag-asa kay Lord. Ang aking sinishare sa inyo ay mensahe galing sa Panginoon. Ito'y nagbibigay ng sigla, nagbibigay buhay. Uuwi ang bawat isa't mga nasa online na masiglang-masigla. Pumalakpak ang masiglang-masigla. Woo! Thank you, Holy Spirit. Thank you, O Lord. Ligtas na ako. Isigaw mo. Ako'y palangit. Ako'y tunay na anak ng Diyos. Ako'y pag-aari ng Diyos. Ako'y may tatak ng banal na Espiritu Santo. Sumasa akin ang Holy Spirit. Kaya ako'y patuloy na nababago. Patumina. Sabihin niyo, patuloy ako nababago. Palakpakan natin si Lord. 1 Corinthians 2:14-15. Sapagkat ang mga taong hindi nagtataglay, tayo pinasa regeneration. Kung patong tayo binago, si Holy Spirit po yon. Sapagkat ang mga taong, sige, basa po. Ang mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Walang pagnanasang makinig. Kapag walang Holy Spirit. Pero ikaw, sigla. Amen? Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon. At di nila nauunawaan. Sandali, naunawaan ba natin ang aking tinuturo? Amen. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Anong ibig sabihin? Ang mga patay hindi mauunawa ng usapin patungkol sa espiritual dahil ang mga patay, ang espiritu, ay patay. Yung mga unbeliever, I should say, ang mga walang relasyon kay Kristo ay patay ang espiritu. Paano mauunawaan ang mga katuroang espiritual kagaya ng ating pinagbabasa? Pero ikaw, may buhay kang relasyon kay Kristo, naririyan na sa iyo si Holy Spirit, buhay ka ng Espiritu mo, ang relasyon mo kay Kristo ay, may relasyon ka na kay Kristo, nauunawaan mo na mga itinuturo sa espiritual. Sino raw hindi nakakaunawa? Ang mga patay, pero buhay physically. Sinong hindi nakakaunawa? Mga patay, mga hindi pa naboborn again. Ano ba ang born again? Ito ay kapanganakang muli. Hindi ko pala nilagay dyan. Nilagay ko yun John chapter 3 verse 3. Nilagay ko yun Nandyan ba? Hindi ko nilagay. Hindi ko nilagay. Oo, nasa una, John 3:3. Yung mensaheng maliliit. Okay. Nakakaawa. Ulit. Hindi rin maunawaan. Ano man daw ang sabihin mo? Wala silang interes. Sino rito may interes dahil sa iyo sa Holy Spirit? Yun daw, pag pinag-uusapan, yan na naman, salita na naman ng Diyos. Wala akong, kayo na lang dyan. Ako'y okay na. Ako'y may relihiyo na. Pag ganyan ang mga sagot, baka hindi pinili. Sinong pinili? Di yung kita na ni Lord kasi yung future, alam na ni Lord, ito sasampalataya, ito, dito ka. Gagamitin kita. Kita na ni Lord ang future Alam na daw ni Lord kung sinong sasampalataya. Alam na ni Lord kung sinong hindi. Kaya yung mga pinili, yung mga kita na ni Lord kasi yung mangyayari. Kita na ni Lord ang future mo. At itong aking pinanghawakan, Jeremiah 29:11. Kaya malakas ang loob kong iwan ang negosyo. Kasi ang pangako ng Lord, ito ang calling verse ko. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. To give you hope and a good future. Yan ang sa pulay pinanghawakan ko. Kaya kahit ako ay makipag-break sa aking boyfriend, ng 6 na taon ng boyfriend, malakas ang loob ko. Why? I have the promises of God. He will not harm me. Kahit naiwan ang tindahan, di ako natatakot. Why? May pangako ang Lord. He will not harm me. Ikaw rin, pangako yan ng Diyos sa'yo. Pangawakan mo yan.
The Lord plans for you. Ang plano ng Diyos sa iyo, sa atin, planong pagpalain at hindi sumpain. Plans to prosper you and not to harm you, pasaganain. To give you hope, sabihin natin, good future. I have a good future in the mighty hands of the living God. Sino may-ari sa atin? Si Lord. Palakpakan natin si Lord. Para sa kanila, ito yung mga unbeliever na ayaw manalig, ayaw i-surrender ang buhay. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon. Alin daw ang kahalangalan pag nag-share tayo ng Word of God? Bakit? Di nila naunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa parang espiritual. Kailangang mabuhay ang espiritu. Sino rito buhay ng espiritu dahil sa inyong relasyon kay Kristo? Therefore, naunawaan na natin, tinuturo ko. Naunawaan natin, palakpakan natin si Lord. Naunawaan mo na yan kasi buhay ang iyong spirit. Sinong nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino makapagpapahayo sa Kanya? Wala. Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Sabihin natin, I have the mind of Christ. Yan ang create ni Holy Spirit. Sa regeneration, sabi niya, tayo regenerate, nagkaroon tayo ng bagong buhay, corrupt ang ating mind because we are worldly before, pero ngayon, tanggapin mo, step by step, continuously, nagkakaroon ka na ng godly perspective. Sabihin natin, godly perspective. Hindi yan instant, having the mind of Christ, hindi. As you surrender your life, as you yield yourself to the Lord, as you soak always in the Word of God, in His presence, you will continue to have a godly perspective. Godly insight. Yung iba'y nagkakagulo na, parang, ikaw kalmado pa rin. You have the mind of Christ. Problemado na, dahil malaki nga ang problema, pero ikaw kalmado pa rin. You have the mind of Christ. Kailan yan? Ginagawa yan ni Holy Spirit, step by step. Palakpakan natin si Holy Spirit. This is how the Holy Spirit works. From glory to glory. Tinan mo ang ating bishop. Sabi nga po, siya po'y in-uphold as apostle. In-uphold siya as apostle. Mamaya ko po yun sasabihin. Dito tayo muna. The natural man cannot receive the things of the Spirit. Only Spirit can understand Spirit. Yan po doon sa ating binasa. Lang po in English. We cannot receive God's revelation by the flesh. Pag sinabing flesh, intellect, or human wisdom. Hindi mo matatanggap ang revelation. Only through your spirit talaga. We can only come to truly understand God's Word by the Holy Spirit. Kaya, atin pong ipagpasalamat na si Holy Spirit sa'yo. Kaya ka nakakapagturo ng tama. Si Holy Spirit ang master teacher. Bakit may revelation ka? The Holy Spirit and the Word. Nagkasama. Kaya may revelation habang ikay nagbabasa. We can come only to truly understand God's Word by the Holy Spirit. The Spirit without the Word. Kung ikaw ay may Holy Spirit pero wala kang Word of God, brings only inspiration. The Word without the Spirit, may nag-share, pero wala siyang banal na Espiritu, brings only information. Nai-inform lang. But together, the Word and the Spirit, it brings revelation. Nasa iyo si Holy Spirit, nakikinig kang mabuti ng Word of God, may marireveal sa'yo. Sino rito tumatanggap ng revelation through the Holy Spirit? Talapakan natin si Holy Spirit. Ano yan? Through the Holy Spirit and through Word of God. Kaya may mga kapahayagan. Ano gayon? Isa lang ang verse ang sinabi. Ano gandami ng insight? Yun po ang ibig sabihin yan. Isang sinabi, marami ng insight. Kagaya kanina na ang John 6:63 ng Espiritu ng Diyos ang nagbibigay buhay and my word is life and spirit. Ano nang sinabi ko sa inyo? Buhay na buhay kayo. From that word, nagdideklara na ako. Yun po ang ibig sabihin. Word of God plus Holy Spirit may nare-reveal. Palakpakan natin si Lord.
But when the Father sends the advocate, okay, verse by verse, itatanong ko sa inyo rito. When the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Ulitin natin. When the Father sends the advocate as my representative, sino po nagsasalita? Gusto kong gumising tayo. Sinong nagsasalita? Sino po? Si Jesus. When the Father sends the advocate, isinugo ni Father. Sino yung advocate? Holy Spirit. Helper yan. As my representative. Wow. Si Holy Spirit daw ay representative nino? Jesus. Present na naman dyan ang one God in 3 person. Si Father ang nag-send ng helper. Sinong isinend? Holy Spirit. Representative si Holy Spirit nino? Ni Jesus. Bakit? Sabi ni Jesus bago umalis, huwag kayong mag-alala. Hindi darating ang tagapagtanggol pag hindi ako umalis. Kaya pag alis ni Christ, ascension, bumaba si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Si Jesus, si Father. Ulit, when the Father sends the advocate, anong ibig sabihin ng advocate? Helper. Sino yung advocate helper? Holy Spirit. As my representative si Holy Spirit nino? Ni Jesus. He will teach you. Sino yung He? Holy Spirit. He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Kaya dito po, napakalag sa akin na makikinig mabuti kasi ang ipapaalala ni Holy Spirit ay kung ano ang narinig at iyong nabasa. Kaya magbasa tayo ng Biblia at makinig mabuti. Sino yung excited pa sa mga susunod na linggo na makinig at magbasa ng Biblia? Palakpakan natin si Lord. Tapos na po tayo. Number 2. How does the Holy Spirit works? Ito po yung natapos ko kanina. Number 2. Isusundo na lang po natin sa sa isang linggo. Padalwa. Ano yung una? Sa regeneration. Kaya ka na born again dahil ni Holy Spirit. Kaya may nag-share sa'yo si Holy Spirit. Alam ni Lord lahat, kung sinong tatanggap, sinong mananampalataya, sinong hindi. Alam na ni Lord yung future mo. Alam niyang tatanggap ka, pinili ka. Pinili ka. Kita na ni Lord ang future mo, tatanggap ka, magpapatuloy ka, tagumpay ka. Pinili ka. Pinili ka ni Lord para magtagumpay. Pinili ka ni Lord para magamit. Pinili ka ni Lord para iligtas. Lahat na may gustong iligtas, ayaw lang ng iba. Number 2, how the Holy Spirit works. Number 2, the Holy Spirit convicts us of a sin. Of sin. Siya yung nagkukonvict. Siya yung nasa iyo eh. Anak, wag. Wag kang pumatol. Mali yan. Magsisi ka na. Ang kasalanan ay nanganganak. Imagine mo yung ating pinagsisiyang kasalanan. Yan po'y talagang, basahin ko sa inyo. Mabilis na lang, tapos na tayo. Since the Holy Spirit is working to make us like Jesus, anong ginagawa ni Holy Spirit? Working in us. Ikukonvict tayo para tayo maging kawangis ni Kristo. Pag tayo nagkamali, sabihin ni Holy Spirit, mali yan. Yung konsensya mo. Why? Unti-unti nagkikimikilo si Holy Spirit para tayong makawangis ng Kristo. Kaya ang dami ng asal mo na wala na, yung asal na mali. Sabi ko, pang marami ka ng asal na mali na wala na. Marami ng asal sa buhay natin na mali na wala na. Hindi na nakikita. Sabi mo sa yung kakilala, kakita mo ba? Ito po. Since the Holy Spirit is working to make us like Jesus, itong ginagawa niya, He convicts us of our sin. Maniwala ka.
Hindi ka niya binabatukan, hindi ka niya kinukurot. Hindi. May konting, yung ang tawag po doon ay urge. I-urge ka niya, stop it. Sin is something that will always offend God and hold us back. Kaya hindi lumalago ang tao dahil sa kasalanan. If we have sin, which we do, He will bring those sins to our attention para magsisi. Yan po ang trabaho ni Holy Spirit. Hindi kanya pababayang magpapatuloy sa pagkakasala. I tell you, may gagamitin siyang tao. Kagaya ngayon, tayo pinapaalalahanan dahil mahal tayo ni Lord. Palapakan natin si Lord, mahal tayo. Maniwala ka na, tanggapin mo. Gusto ni Lord tayo makawangis ni Kristo. Sino naniniwala ron? Sino yung tanggap yon? Kaya pag nagkasala ka, ikukumbik ka ni Holy Spirit. Hindi ka mapapalagay hanggang hindi ka nakikipag-ayos. Hindi ka mapapalagay. I tell you. Naranasan ko po yan. Kaya ako yung mahanap ng, talagang hindi ka mapapalagay. Yung alam ko may galit, hindi ko naman alam kung bakit. Hindi ako mapalagay. Sa Holy Spirit yun. Kikipag-ayos ako. Ano bang problema? Si Holy Spirit yan. If we have sin, which we do, He will bring those sins to attention. Conviction is your best friend. Why? Sinasabi niya sa iyo pag mali ka. Yan ang best friend. Hello? Hello? Yan si conviction. Sasabihin sa iyo, mali ka. Conviction, ikukuntik ka ni Holy Spirit. Talapan natin si Holy Spirit. Gusto mo ba yon? Gusto mo ba yon? Kahit na ng iba. Gusto mo bang ikukuntik ka? Ikaw ay kikilusin ni Holy Spirit pag mali. Tutulungan ka naman at bibigyan ka ng biyaya para itama. Palakpakan natin si Lord. Yan ang trabaho ni Holy Spirit. If we stop feeling conviction, then we have bigger problem. Kapag pag nagmatigas ka, nagpatuloy na nagmatigas, di mo na mararamdaman na ikaw ay kinikilos ng Holy Spirit. Kasi ang sumasakop na galit. Wala ritong sasakupin ng galit. Wala ritong sasakupin ng puot. Wala. Inggit. Wala. Sabi natin, wala. Kasi hard heart, yun na, mahirap. Ang nagpapatigas po sa puso'y kasalanan. Matapos na po ako. Yun ang malaking problema. Pag yung ginagawa ng mali, wala lang. Patuloy pa rin ginagawa, yun ang malaking problema daw. Pero sabi mo sa iyong katabi, hindi mo mararanasan yon. Kasi si Holy Spirit, kikilos agad sa'yo, paunawa sa'yo. I-urge ka ni Holy Spirit, yun ang best friend mo. Kukundik ka niya, mali, stop it. Magpatawad ka na. Hindi ka na mapalagay. Tapos sometimes, ayaw pa rin sumunod. May nangyari, ay kinakausap ka na talaga. Yung nangyari hindi maganda, kinakausap ka na. John 16:8 says, when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So the conviction also comes before the sin happens. Yan ang gagawin ni Holy Spirit. Huwag mo gagawin yan. Huwag ka na pumunta dyan. The Holy Spirit will start to tap on your heart once temptation comes. Yan ang ginagawa ni Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Siyempre, mahal niya tayo. Nag-create siya ng Christ-like character. Pag may something ka ng pinaplano na hindi tama, pupunta hindi tama, kakilos na si Holy Spirit. Hindi mo nga kasama ang asawa mo, lagi mo lang sabihin sa kanya, nasa iyo si Holy Spirit, ha? Hindi kita alam ang gagagawa mo dyan, malayo ka sa akin. Kukunbik ka ni Holy Spirit sa kasalanan. Dahil mahal ka niya, paalalahanan mo yung asawa mo nasa abroad. Kausap ako. Itong na pinag-aaralan natin. Work of the Holy Spirit, stop to tap on your heart once temptation comes. It is our responsibility to respond to that conviction. Tayo binigyan ng kalayaan. Hindi ka na mapakali. I-expose talaga ni Lord eh. Huwag kayong mag-alala. May exposure po talaga. Kaya sa loob pa lang ng tahanan, magpabago na. I declare, mga naririto, sa loob pa lang ng tahanan, lahat tayo ay nagpapabago na. Pag tayo tinutuwid, masaya tayong nagpapatuwid. Amen? Kasi hindi papayag si Lord, hindi ka mababago. Ang sinimulan niyang pagbabago sa'yo,
Philippians 1:6, ang mabuting bagay na sinimulan ng Diyos sa'yo, kanyang lulubusin. Wow! Sabi ko, ang sinimulang mabuting bagay ng Lord sa'yo, kanya. Binagbagong buhay ang sinabi ni Lord dun eh. So through the Holy Spirit, itong trabaho niya. Bago ka pa magkasala, kikilusing ka na niya. Manap ka na sasabihan niyan. Kikilusing ka niya para hindi matuloy ang pagkakasalang pinaplano mong gawin. Temptation in itself is not a sin. Jesus was tempted and did not sin. Giving in, ito ang kasalanan, giving into temptation is what brings sin. And the Holy Spirit will work upon your heart before you make the move. So listen to Him. Yan maganda kay Holy Spirit. Bago ka mag-move doon sa bagay na mali, kikilusing ka na niya. Pero sa buhay ko po, nito lang, Webes, preparing for the upholding ng bishop, nung Webes, kumilo si Holy Spirit as I'm preparing kung anong isusuot ko. Kahit sa simple things, I appreciate you, Lord. Bakit? Uphold ang bishop, gagawing apostle from bishop. Kasi signs and wonders and miracle ay talaga namang matindi because of the Holy Spirit in J1 family through our bishop. So yung apostle po, Apostle Rudy, na may almost 2,000 pastors, siya ay apostle, ay na ginamit ng Lord na talagang sinabing ang bishop natin, doon pa sa Manila, ay sinabihan na you are an apostle, you are a true apostle of God. Sino daw po yung true apostle? Di yata nyo narinig. Ating bishop. Why? Yung pong asawa mismo, nung apostle na yon, ay nagpa-deliverance at may mga kargang kaluluwa ay nakalaya. Palakpakan natin si Lord. At nung pumunta rito nung Webes, nung Friday, Webes, yung kasama bago umuwi ng Friday, pinag-pray, may karga rin, nakalaya rin. Palakpakan natin si Lord. So, in-uphold po ang bishop nung Friday night. So, Wednesday pala ako nagpe-prepare. Prepare ng aking isusuot. Blouse lang daw, blouse. At saka, sabi ko, pag blouse, di pants. Ay, nakakatuwa. May prepare ako, buti na lang kilos ng alam ko, lahat ng mabuti, lagi kong sinabi, lahat ng mabuti, maganda si Holy Spirit yan. Working in my life. Nag-prepare ako. Yung aking unang dala is, pedal, parang pedal, maluwang, papaganyan. Kay Hana yon maluag. Medyo maluwag, pero may korte. Yun. So, yun ang aking prepare. Dalawa po yun. Yun ang sinuot ko, pinapili ko. Yun ang sinuot ko. Ngayon, nung ako'y nagwo-worship, bago po i-uphold ang bishop as apostle, nagwo-worship ako, yung nasa likod ko, yan, sina Sheila Dear, sina Pastoral Liesel. Sabi niya, Mami Reb, ang inyo pong silag. Ha? Paano ko aakyat sa stage? Kami daw po mga supervising ng ASN, TSN. Kami daw po aakyat sa stage, yung may mahawak ng mga pastor. Ay, isa po ako doon. Nahawak po ang area pag walang bishop. Paano ko aakyat? Di sabi ko, tingnan mo nga, silag po talaga. Ha? Oh Lord, hindi ako, kalmado lang ako. Nag-isip ako, we have the mind of Christ. Buti na lang naroon si Isadyo. Sabi ko, eto ang susi. Naroon may isa pa kong pantalon. Pastora, samahan mo akong pataas. Kung ano man. Makiat kami sa taas, kinuha ni Isadyo yung pantalon. Tsaka yung kapartner. Buti na lang yung inianda ko malambot. At buti nila yung una kong nilagay na manipis, maluwag. Pinagsama ko. Yung malambot, siya kong inuna. Tapos, mas mahaba. Mas mahaba. Di, ang ginawa ni Pastora, isiniksik pataas. Kasi yung pedal hanggang din yung pantalon hanggang doon. Ay, ang kailangan gawin sa pantalon? Itaas. Ay, di, mabot hanggang din Ay, di, taklob na ito. Eto ngayon, sabi ko, praise God, tataas. Isusuot na ngayon yung manipis. Kasya pa kaya? Kasya.
Yung pantalon plus yung pantipis na pantalon na kasya na itipay pa, umakyat ako sa stage, hindi nakita. Thank you, Holy Spirit, provider ka talaga. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Grabe. Kahit nga sa hikaw na nawala yung kabiak, dumaan kami sa Panaba, kasama ko, Pastor Rosel, isa-isang pares na hikaw na lang ang available para ilagay ko din. Dahil ako may ipupuntahang okasyon na hindi pangit po talagang walang hikaw ang kabiak. Buti na lang nakita ko. Pagdaan ko ng Banaba, meron kaya ditong tinda. Isang pares na lang meron. Ba, para talaga. Yung provision ng Lord, palapakan natin si Lord. Imagine mo, dalawa, ay nasa live, okay lang. Palibata natin, hindi akin, nakasya pa rin yung dalawa. Pero ang sinasabi ko, sa umaga pa lang, we need to entrust everything unto the Lord. Ang gusto ko, ikaw mag-alay. Gusto ko, puspusin mo ako ng kagalakan. 9 fruit of the Holy Spirit, ipuspus mo sa akin. Pangunahan mo ako. Ipag-pray agad natin yan. Hello? Pero ngayong araw na ito, simulan mo na, tumayo ka ngayon. Lagi kang humingi ng gabay. Trust in the Lord at all times. Huwag kang magpakapagod sa pamumroblema. Huwag kang magpakabalisa sa problema. Sapagkat may inihanda na si Lord. Close your eyes. Appreciate mo. Sabi mo, Lord, I will enjoy your presence in my life. I will enjoy. Sabi mo, Lord, forgive me kung ako may mga pagkakataon na ako'y kinikilos mo na, pero hindi pa rin ako nakikinig. Salamat sa pagmamahal mo. Magpasalamat ka rin, nariyan si Holy Spirit. Hindi ka niya iiwan, hindi ka pababayaan. Sige, open your mouth. Mula sa tinuro ko, magpasalamat ka. Kumusta ka sa relasyon mo kay Holy Spirit? Kumusta ka paggising mo sa umaga? Kumusta ka kapag wala kang kasama? Na ikaw'y namumroblema, solo ka, pero I tell you, kasama mo si Lord. Lord, salamat for hearing the prayers of everyone. There are many ways that the Holy Spirit works in the lives of Christians, but they all share one common goal, to make us more like Jesus Christ. He works in believers by renewing our minds to be like the mind of Christ. He does this by convicting us of sin and leading us to repentance. Through repentance, He wipes out what was dirty in us. Sige. Sa iyong pagsisisi, tayo nililinis. And allow us to bear good fruit. As we allow it to continue nourishing the fruit, we grow from glory to glory. Repent. As you repent, nalilinis ka. Pag ikay nagsisisi, sige pagsasiyan mo, yung relasyon mo sa Panginoon, hindi ka noon katindi. Hindi mo masyado na-appreciate. Hindi mo siya na-acknowledge. This time, sabi mo, Lord, from this day, gusto ko laging sabihin sa iyo, kasama kita, may kasama ko, makapangyarihan Diyos, ako'y tagumpay. Thank you, Holy Spirit, for your mighty works and mighty move. From the very start na ako'y nakakilala, ikaw yon. Sige, open your mouth. Sabihin mo yan. Lumapit tayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Ako'y lumalapit. Thank you, Jesus. Sa iyo, Panginoon, pag-ibig mo't lakas. Sabihin natin kay Lord ang kailangan ko. Ang kailangan ko. Ang kailangan. Ang kailangan. Bilang anak, naririnig ka ni Lord sa iyong inaawit na panalangin. Ito'y panalangin paawit. Sabihin natin sa Kanya, tulungan ako. Gusto ni Lord ang naririnig sa'yo. Baguhin. Baguhin lubos. Turuan. Turuan ako. Sabay-sabay tayong lumapit sa Panginoon.
Hallelujah! Ko'y lumalapit at sumasamo. Thank you, Jesus. Palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahawagan ako, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod. By the blood of Jesus. Ako maglilingkod. Thank you, Lord. And this time, tayo lumapit sa Panginoon, tayo magpakumbaba. Habang ikaw ay nagsisisit, nagpapakumbaba. Kami Natutuwa si Lord na ikaw ay nililinis sa lahat ng mali. nagpapakumbaba. Maasa sa iyong walang hanggang biyaya. Umaasa sa'yo, Walang hanggang biyaya. Walang hanggang biyaya. Yes, Lord. Bawat akbang, bawat saglit. Bawat hakbang, bawat saglit, Sa bawat sandali. sa bawat sandali, Puno ng pag-asa. puno ng pag-asa. Nadiringgin. Nadiringgin ang aming pagsamo. O Diyos, kahit kailan hindi ka nagbago. Ikaw ang kausap namin, Ama. Salamat, di kayo nagbabago. Sa aking pagtawag, tinutugon ako. Salamat sa mga katutunan, sa panalangin ng bawat Hindi mo isa. iniwan, kahit saglit man lang, pag-ibig mo sa akin, lagi ang nariyan. Narinig ni Lord ang sinabi mo na ang Diyos ay hindi nagbabago. Na siya'y tumutugon this time. Ano bang hinihiling mo sa Panginoon? Siya'y handang makinig dahil ikaw ay lumapit. Siya'y natutuwa na ialay mo sa Kanya ang lahat. Sige, ialay mo sa Kanya ang lahat. Taas mo yung kamay, ialay mo. Problema, sakit karamdaman, ano man yan, kasalanan, iantog mo na sa Panginoon. Lord, ayaw ko na nito. Iyon ang lahat. I yield myself to you. I surrender my life to you. I repent, Lord. I repent. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga... Kinukunbik ka ngayon eh. Kinukunbik ka. Kinukunbik ka. Ni Holy Spirit, sige, hingi mo yan ng tawad. Huwag kang uuwi na hindi mo nahingi ng tawad. Ang mga dapat mong hingi dahil ang gusto ni Holy Spirit maging malinis ka dahil mahal na mahal ka niya. Gusto ni Holy Spirit lalo kang maging masaya. Gusto ni Holy Spirit, gusto ni God, the Father, ikaw ay lalong maging inspired na mabuhay ng masigla, mabuhay ng mapayapa, mabuhay ng masaya, mabuhay ng masagana. Iyan ang gusto ni Holy Spirit. Kaya ibigay mo, nagpapabigat sa'yo. Ito man ay kasalanan, problema, gawa ng lamat, ibigay mo. Thank you, Lord. Salamat, Banal na Diyos. Salamat, ikaw ang aming Ama. Salamat. Sige, magpasalamat ka naman ngayon. I-appreciate mo yung presence niya sa buhay mo. Nagpapasalamat po kami, O God, sa iyong mga katuruan sa araw na ito. Lord God, na simula nang kami makakilala sa iyo, hindi pa kami kumikilala, ay kumikilos na kayo. Salamat, O God, nakagawa naming manalig dahil sa iyo, Holy Spirit. Kami napatawad, kami nagkaroon ng bagong buhay, buhay na sa pasaya at sa pabuti dahil sa iyo, Holy Spirit. Dahil sa iyo, Ama sa langit, na isinugo mo ang aming helper, ang Holy Spirit, ang aming tagapagtanggol. Salamat. Salamat, O God. Salamat, Lord Jesus. Dahil sa iyong dugo na tumigi sa cross of Calvary, kami naging malinis, kami naging anak mo, tirahan mo, Holy Spirit. Salamat. Walang bagay na mahirap sa iyo. Kami, O God, ay mas malakas kaysa anumang problema na dumarating. Mas malaki ka, Lord. Mas malaki ka, Lord, kaysa anumang problema. Lumiliit ang problema. Kapag kami nakatingin, nakafocus sa iyo, malaking Diyos. Thank you, Holy Spirit, that you will continue. You are the conviction is our best friend.
Pag kami kinukondik mo, hinihiling ko ng bawat isa'y sumunod. Magsisi agad. Sumunod sa gusto mo. Magtiwala sa'yo. Sabihin mo ngayon, Lord, nagtitiwala akong lubos sa'yo at nagpapasalamat ako. Ikaw, Panginoong Jesucristo, ay naghahari sa akin. Kayo, Banal na Espiritu Santo, ay kasama ko. San man ako pumunta, natutulog, gumagawa. San man ako pumunta, kay kasama ko. Salamat po. Hallelujah sa iyong presensya. I will enjoy your presence. I'm thankful for your move. Ikukondik mo ako. Yes, I allow you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Ito'y pinagpapasalamat ko sa iyo na ako'y ikukondik mo pag ako'y nagkakasala at biyaya mo ako humingi ng tawad at magpabago sa iyo. Salamat sa katotohanan. Through you, Holy Spirit, nagkikreate kayo a Christ-like character in me. Salamat. Ako po'y masaya ron. Ako po'y masaya ron. Kaya ang buhay ko talaga ay sa paganda, sa pabuti, sa paayos, sa pasagana. Sige, kung naniniwala ka, ito'y pinaseselyuhan ko sa kapangyarihan ng banal na dugo at ipalakpak mo yung kamay, Lord. Salamat. I'm super blessed because of you in my life. I'm super blessed. Sige, isigaw mo yan. Isigaw mo yan sa Panginoon. I'm super blessed.